Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 33, talata 1 hanggang 8. Binasbasan ni Moises ang mga lipi ng Israel. Ito ang mga pagpapalang binigkas ni Moises na lingkod ng Diyos bago siya namatay. Dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai, sumikat sa Edom na parang araw, at sa bayan niya ay nagpakita sa bundok Paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama, nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang, kaya't yumuyukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Binigyan kami ni Moises ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan. Naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang, nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabuklod. Ang lipi ni Ruben sana'y manatili, kahit ang bilang niya ay kakaunti. Tungkol kay Juda ay ganito ang sinabi: Dinggin mo, Yahweh, ang daing nitong Juda, ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan, at tulungan siya sa pakikipaglaban. Tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, ang Tumim ay kay Levi, ang Urim ay sa tapat mong alipin, sa kanya na iyong sinubok sa Masa at sa tubig ng Mereba. Amen. Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-33 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 9 hanggang 15. Binasbasan ni Moises ang mga lipi ng Israel. Hindi niya pinangibabaw ang kaugnayan sa ama o ina. Hindi niya pinahalagahan ang kapatid o anak. Masunod lang ang tinig mo, maging tapat sa tipanan. Kaya't sila ang magtuturo ng iyong mga tuntunin. Ang iyong kautusay, iaaral nila sa Israel. Sila ang magsusuob sa iyo ng kamanyang. Maghahandog ng hain sa harap ng altar. Pagpalain mo, Yahweh, ang kanyang kalakasan. Paglilingkod niya ay iyong pahalagahan. Mga kaaway niya ay iyong puksain, upang di na makabangon magpakailanman. Tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi. Mahal siya ni Yahweh. Lagi siyang nasa lilim ng kanyang mga pakpak. Kinukupkup sa tuwina at ipinagsasanggalang. Tungkol kay Jose ay sinabi, lupain niya'y pagpapalain ni Yahweh. Laging didiligin ng hamog at ulan, at ng saganang tubig mula sa mga bukal. Mananagana siya sa bungang hinog sa panahon, naaanihin niya sa bawat pagkakataon. Pinakamainam na biyaya sa mga bundok ay tatamasahin, at ang kasaganaang buhat sa mga burol. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 33, versikulo 16 hanggang 22, at ang sabi, umani sana ng pinakamagandang produkto ang kanilang lupa dahil sa kabutihan ng Diyos na nagpahayag sa kanila sa naglalagablab ng mababang punong kahoy. Manatili sana ang mga pagpapalang ito sa lahi ni Jose dahil sa nakakahigit siya sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang lakas ay katulad ng lakas ng batang bakang lalaki. Ang kanyang kapangyarihan ay katulad ng kapangyarihan ng sungay ng mailap na baka. Sa pamamagitan nito, ibabagsak niya ang mga bansa kahit na ang nasa malayo. Ganito ang aking pagpapala sa maraming mamamayan ng Ephraim at Manase. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Zebulun at Isakar, matutuwa ang lahi ni Zebulun at Isakar dahil uunlad sila sa kanilang lugar. Iimbitahan nila ang mga tao na pumunta sa kanilang bundok para maghandog ng tamang handog sa Diyos. Magdiriwang sila dahil maraming pagpapala na nakuha nila sa dagat at sa baybayin nito. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Gad, purihin ng Diyos na nagpapalawak ng teritoryo ng lahi ni Gad. Nabubuhay sila sa lupaing ito katulad ng leon na handang sumunggab ng kamay o ng ulo ng kanyang kaaway.
Pinili niya ang pinakamagandang lupain na nababagay sa mga pinuno. Kapag nagtitipon ng mga tagapamahala ng mga mamamayan ng Israel, sinusunod nila ang mga pinatutupad ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin para sa Israel. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Dan, ang lahi ni Dan ay katulad sa mga batang leon na tumatalon-talon mula sa Bashan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 33, verse 23 to 29. At tungkol sa Neptali ay kanyang sinabi, O Neptali, busog ng lingap at puspos ng nagpapala ng Panginoon, ariin mo ang kalunuran at ang timugan. At tungkol sa Aser ay kanyang sinabi, pagpalain nawa sa mga anak ang Aser, mahal linawa siya ng kanyang mga kapatid at ilubog ang kanyang paa sa langis. Ang iyong mga halang ay magiging bakal at tanso, at kung paano ang iyong mga kaarawan ay magkagayon nawa ang iyong lakas. Walang gaya ng Diyos o Jeshurun na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo at sa impapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan at sa ibabay ang walang hanggang mga bisig at iyang itinutulak sa harap mo ang kaaway at sinabi, lansagin mo. At ang Israel ay tumatahang tiwala, ang bukal ng Jacob na nag-iisa, sa isang lupain ng trigo at alak. Oo, ang kanyang mga langit ay nagbababa ng hamog. Maginhawa ka, O Israel, sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon, ng kalasag ng iyong tulong, at siyang tabak ng iyong karangalan, at ang iyong mga kaaway at susuko sa iyo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako. This is the word of God. Amen.